Alam mo la, iniisip ko pa rin si Seb. Palagi pala siyang pumupunta doon para tumulong. Hindi ako makapaniwala. Baka nagpapakitang tao lang. Yan din yung akala ko nung una. Pero parang wala siyang ibang intensyon kundi tumulong. Di kaya nagbago na siya. Walang imposible sa Diyos. Ay, dali. Alam kong pagod kayo, ha? Nahanda ako kayo na makakain, ha? Hindi na la. Tawagin ko na naman si Magnolia. Ano ka ba? Pagbigyan mo naman ako, apo ko. Ha? Hindi na nga ako. Salamat lang. Ay, ano ka ba? Alis ka muna dyan at may pagkain sa ref. O, ayan. Painitin ko na lang to. Ako na. O, sige. Ikaw na lang, ha? Gusto mo ng tubig? Sige po. Salamat po. Sige, painitin mo na yan. Bakit mo pinutol yung pag-uusap natin kanina? Ano ba naman yan, Rose? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Sinabi ko sa'yo bakit kapilita kami mag-overnight doon. Ngayon, alam ko galit ka sa akin. Pero maniwala ka naman, ginawa ko ang lahat para makonta ka. Talaga? Ginawa mo lahat? Dati ako nagtatrabaho sa talyer, di ba? Ngayon, kung may paraan lang para magawa yung lintik na sasakyan na yan na walang pinapalitan na piyesa, ginawa ko na. Pero hindi nga eh. Hindi ko magawa, hindi na ayos. Kaya wala kaming choice kundi magpaumaga dun. Hindi ba naiintindihan yun? So magkatabi kayo ni Amira na tulog? Wala naman ako sinabing ka nun. Nasaan ba galing yan? Aba, malay ko! Bakit? Nandun ba ako para makita ko, ha? Nandun ba ako? Rose, sila ni Venus yung magkatabi. Ako... Here are you. Enjoy po. Si Venus ang katabi ni Amira sa loob ng kwarto. Ako, nandun ako sa labas ng kwarto, natulog. Pwede, wow. Pwede nasa labas ka. Hindi kayo magkatabi. Di kampante ako. Grabe naman. Grabe yung work sa pagtatrabaho kay Amira, ha? Rose, alam mo kung bakit ako pumasok ng bodyguard ni Amira. Kaya huwag ka magsalita na para bang ginagawa ko to para lang mapalapit sa kanya. O bakit mo na naman pumilit sa'yo magtrabaho para sa kanya? Sige. Sensya ka na ako nag-alala ka sa akin. Siguro nga baka hindi ka pa nakatulog kagabi. Pero alam mo kung lagi tayong ganito. Lagi mangyayari sa atin to. Hindi ka maniniwala sa akin. Hindi ko alam kung paano pa tayo maaayos. Kung makakatulong sa'yo, sige, saktan mo ako. Murahin mo ako. Tatanggapin ko lahat. Tingin mo ba? Gusto ko nagkakaganito ako, ha? Siyempre hindi. Bago kasi eh. Kahit gusto ko magtiwala dyan sa pagmamahal na binibigay mo sa akin, hindi ko magawa. Hindi ko magawa kasi may nararamdaman ako na hindi mo na ako mahal. Noon pa naman eh, iba naman lang talaga yun ang may-ari ng puso mo eh. Sumasagot.
iniisip ko. Kailangan ko natin. Kaya ko buhay mag-isa. Naku ba? Diskitahan yan. Di na makakalaban yan. Oh. Ano ba problema? Kaway kasi kami ni Rosta eh. Nakikinig ako. Ano ba nangyari? Di pala kami nag-away, inaway niya ako. Nag-explain lang naman ako kung bakit na-stranded kami ni Amira kila Mang Estong. Alam ko natatakot lang siyang iwan ko siya. Pero sa ginagawa niya yan, mas nahihirapan akong piliin siya eh. Sabi mo sa akin, natatakot siya na baka iwan mo siya. Totoo ba yun? Alam mo, sa karanasan ko, iba rin ang kutob ng mga babae. Tayo naman, nahihirapan na ako eh. Lahat naman ginagawa ko para patunayan sa kanyang tutuparin kay pangako ko sa kanya. Pero paano magpapatuloy yung relasyon namin kung lagi niya ako inaaway? Ang hirap eh, nakakapagod na eh. Hindi kaya nararamdaman ni Rose na baka napipilitan ka lang? Alam mo, mahirap yun ah. Siyempre, kung magpapakasal ka sa isang tao, gusto mo mahal ka ng tao yun. Hindi yung sa lalaking mukhang napasubo lang.